kinain na yung likod namin. 11 bahay at 7 tindahan sa Las Piñas nasunog. Wala nang nagawa ang karamihan sa mga nasunugan habang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Tuming apoy, kuya! Tumakbo na tayo! Tara na! Ang ilang magsasalbasana ng gamit hindi makatuloy dahil sa matinding init. Lapnos naman ang likod ng isa sa mga nasunugan. Ang iba pang detalye sa sunog na yan, maya-maya lang. Magandang umaga, ngayong July 1, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. China Coast Guard sinubukang harangan ang mga barko ng Pilipinas na re-responde sana sa sumabog na bangkang pangisda sa Bajo de Masinloc pero kalaunan ay pinadaan din. Ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na katatanggap ng death threat sa gitna ng investigasyon sa mga iligal na gawain sa mga Pogo Hub. Dating Pangulong Rodrigo Duterte may buwelta sa planong kontrademanda ni dating Senadora Laila de Lima laban sa kanya. Digong may nilinaw din sa sinabi ni VP Sara Duterte sa pagtakbo ng 3 Duterte sa Senado. Until hindi na ako bumalik ng politika. Saan ka nakikita ito magsabi, tatay, pag dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? Isang Guang Toll holiday patutupad sa Cavitex simula ngayong araw. Sa lubong na taas presyo ngayong Hulyo, LPG may higit 6 na pisong price hike ngayong buwan. At mga student nurse tila nagparkour para maiwasan ang puting uniform sa baha. Hinarang ng China Coast Guard ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sasagip sa mga sugatang mangingisda malapit sa Bajo de Masinloc. Ang sinasakyan kasi nilang bangka, sumabog ang makina. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halos lumubog na ang Filipino Fishing Boat o FFB Aquio matapos sumabog ang makina nito malapit sa Bajo de Masinloc nitong Sabado ng umaga. Hinihila ng 2 rigid hull inflatable boats ng Philippine Coast Guard ang palubog ng bangka. May sakay itong 8 Pinoy na mangingisda. 2 sa kanila ang nalapnos ang balat dahil sa pagsabog. Nagtamo raw sila ng 2nd-degree burns. Ilang metro lamang ang layo mula sa palubog ng bangka, makikitang tila nagmamanman ang napakalaking barko ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, sinubukan pa raw harangin ng CCG ang mga rumeresponding tauhan ng Pilipinas. Ito ay kahit sinabi nilang magre-rescue lamang sila ng mga mangingisda. Sa video na inilabas ng PCG, makikita ang 2 inflatable boats ng China malapit sa bangka. Merong China Coast Guard at isang PLA Navy na sumunod sa atin. Initially, nag-conduct ng dangerous maneuvers at hindi tayo pinapasok sa area. Pero after nang ito ay mapaliwanag natin sa kanila na ito ay isang rescue mission, eventually huminto sila at na-rescue natin yung mga kababayan natin. Ilang oras din daw ang inabot bago nasagip ang mga mangingisda. Nag-alok naman daw ng tulong ang CCG para i-rescue ang mga sakay ng bangka. Nung nalaman nila yung rescue mission, ay they even offered help na magbaba ng kanilang mga rescue personnel. Pero siyempre, tayo na ang nag-rescue at alam naman na ng mga kababayan natin na nandun na yung Philippine Coast Guard. Nailipat naman sa BRP Sindangan ng PCG ang 2 sugatang mangingisda para malapatan ng first aid. Ligtas naman ng 6 na iba pang mangingisda. Ngayong umaga, inaasang makakarating ang nasirang bangka sa Subic, Zambales. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kambyo tayo sa politika sa kabila ng sinabi ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa bibig na mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing na wala siyang planong tumakbo ulit sa darating na eleksyon. Nagbabalik, Simon Gualvez. Kasama ang anak ni si Davao City Mayor Baste Duterte, bumisita sa Tacloban City sa Leyte kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa idinaos na Maisog Rally, National Day of Protest ng kanyang mga taga-suporta. Ang maisog ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay matapang.
Sa nasabing rally, sinagot ni Digong ang ilang issue tulad ng acquittal o pagwawalang sala kay dating Senadora Leila de Lima sa ikatlot huling drug case nito. Ayon kay Duterte, nirerespeto niya ang desisyon ng korte. Patunay daw ito na gumagana ang demokrasya. Una nang sinabi ni de Lima na balak niya rin kasuhan si Duterte at ang iba pa umanong nagpakulong sa kanya. Pero buwelta ni Duterte, Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? hindi rin daw natatakot si Duterte kung maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Pero iginit niya ulit na wala silang karapatang manghimasok dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Gusto ko yung ICC mismo magdala-dala siya ng papel niya, warrant, kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Nagkomento rin si Duterte sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya kinonsulta ng anak bago nag-resign bilang kalihim ng DepEd. Kaugnay naman sa sinabi ni VP Sara, natatakbo siya at ang mga anak na sina Mayor Bastet, Congressman Paulo sa pagkasenador, sinabi ng dating Pangulo na wag daw basta maniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Natanong din siya sa plano nila sa 2028 elections, pero ipagpapasa Diyos na lamang daw niya ito. Wala ka kainday, i-jamming kanya na gusto. Lalo pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Hindi na ako bumalik ng politika. Saan ka nakikita ito magsabi, tatay, pag dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? Habang nasa Tacloban, nagdaos naman ng protesta ang mga supporters ni Duterte sa Cebu, Davao at maging sa Quezon City. May mga OFW din na nakiisa sa Hong Kong pati na sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, 17 pamilyang nasunugan sa Las Piñas kagabi. Ang isang residente nalapnos ang balat dahil sa sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Yung bahay ko, yan yung apoy. Kinain na yung likod namin. Kinain na, kakarating na ng bomberong, init na rito. Wala nang nagawa ang mga residente habang nilalamon ng apoy ang kanilang mga bahay sa Barangay CAA sa Las Piñas kagabi. Ito na yung apoy, kuya. Tumakbo na tayo. Tara na. Magsasalba pa sana ng gamit ang ilang nasunugan pero hindi rin nila kinaya ang tindi ng init. Sa isang kuha ng netizen, nasunog at pumuputok pa ang mga kawad ng kuryente. Ano, kaya magtulungan yung mga taga-CAA. May ilang residente naman nagbayanihan at nagpasa ng timba para tulungan ang mga bombero sa pag-apula ng sunog. Kabilang sa mga nasunog ang tindahang pinapasukan ni Elgin Lanillo. Naabo na raw halos lahat ng paninda nilang mga gamit sa bahay. Tinatapon na lang namin po yan. Tinitingnan namin po kung mayroong magagamit pa. Ang residenteng si Sally naman, nalaman na lang na may sunog nang magsisigaw na ang mga kapitbahay. Kanino daw nagsimula yung apoy? Ang sabi daw po kasi sa bahay ng kuya ko, pero hindi pa po namin alam talaga kung dun galing. Kasi may nagsabi din po sa kapitbahay. Lapnos ang likod ng kapatid ni Sally at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Ayon sa barangay, nasa 11 bahay ang nasunog habang 7 tindahan ang nadamay. 17 pamilya naman ang naapektuhan ng sunog. Bigla pong laki po talaga nung ano kami, kasi po yung mga sa likod po residential area po, mga light materials po. Pasado alas 8:30 na nang maapula ang sunog. Patuloy pang inaalam ang kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian, pati ang naging mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Iniimbestigahan na ng Labor Department kung papanagutin ang may-ari ng bodega ng paputok na sumabog sa Zamboanga City. 5 ang nasawi sa insidente. Nag-iwan din ito ng matinding pinsala sa mga kalapit na bahay at establishmento. Nagbabalik si Dave Abuel. Bandang alas 4 ng hapon itong Sabado nang mabalot ng makapal na usok ang bahaging ito ng Marquez Drive sa Zamboanga City. Bago niyan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa isang bodega ng mga paputok. Basag yung mga salamin, no? Sa lakas ng pagsabog, nabasag ang mga salamin ng mga kalapit na establishmento. Sinundan niya ng sunog na kumalat hanggang sa 16 na katabing bahay ng bodega. Ayon sa Zamboanga City LGU, 5 ang nasawi sa insidente.
Kabilang dyan ang 4 na taong gulang na si Arden Limen at mga magulang niyang sina Rolly Limen at Miriam Gregorio na pawang mga trabahador sa naturang bodega. Nasawi rin sina Erica Lacas de Santos at Jonelyn Ramos. Umabot naman sa 38 ang sugatan. 8 sa kanila ang malala ang inabot na pinsala sa katawan. Papalo naman sa mahigit 62 milyon pesos ang pinsala ng sunog. Pansamantalang isinara ang mga kalsada malapit sa sumabog na bodega. Ang kaso, nasa 20 pamilya ang hindi pa makalabas sa lugar dahil delikadong daanan ng mga kalsada. Nagkalat pa rin kasi ang mga debris at mga bumagsak na poste. Nawalan din ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng barangay. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog sa bodega ng mga paputok. Isinantabi na ng Zamboanga City Police ang anggulong terorismo. Iimbestigahan naman ng Department of Labor and Employment kung may paglabag ang bodega sa Occupational Safety and Health Standards. Mananatiling sarado ang bodega habang gumugulong ang investigasyon ng DOLE. Handa naman daw magpaabot ng ayuda ang Labor Department sa mga apektadong manggagawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, taas presyo sa LPG ang sasalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng Hulyo. Nasa 55 centavos kada kilo ang idadagdag sa presyo sa LPG ng Solein at Petron. Katumbas yan ng higit 6 na pisong patong sa bawat 11 kilogram na tangke. Pinutol nito ang 3 magkakasunod na buwan ng rollback sa LPG. Ayon sa stakeholders, nagkaroon ng taas presyo dahil sa tensyon sa Middle East. Pinangangambahang magdudulot ito ng problema sa supply. Ito naman, kaunting ginhawa para sa mga kapatid nating motorista. Libre ang toll sa Cavitex simula ngayong araw. Hindi muna mangongolekta ng toll sa Cavitex sa loob ng 30 araw o hanggang July 30. Sakop niyan ang lahat ng klase ng sasakyan na dadaan sa lahat ng bahagi ng Cavitex. Inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang pansamantalang suspensyon sa paniningil ng toll sa Cavitex alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa bandang norte naman, isinara na ang bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. Itong Sabado, inarangan na ang 2 outer lane sa pagitan ng Congressional Avenue at Tandansora Avenue. Bibigyang daan nito ang konstruksyon ng Tandansora Station ng Metro Manila Subway. Inabisuhan ang light vehicles na gamitin ang diversion road bilang alternatibong daan. Target matapos ang kabuuan ng Metro Manila Subway Project sa 2029. Samantala, hindi pa maipapatupad ng Toll Regulatory Board ang One RFID scheme sa mga expressway sa bansa. Target sana itong simulan ngayong araw. Sa ngayon kasi, auto-sweep o kaya easy trip ang ginagamit, depende kung saang expressway kayo dadaan. Pero sa ilalim ng programa, target sanang pag-isahin na lang ang sistema para pwede na magamit ang parehong sticker sa lahat ng expressway. Bahagi ito ng Phase 3 ng Interoperability Project ng TRB. Pero ayon sa tagapagsalita nitong si Julius Corpus, may mga issue pang pinaplansya ang toll operators na San Miguel Corporation at Metro Pacific Tollways bago ipatupad ang scheme. The issues are primarily both system and technical, no? Yung mga business issues nila, kasi ayaw din naman po natin magkaroon ng problema program natin once we implement it. So we wish to be certain na pagka po ito'y pinatupad natin. Susunod, ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission nakakatanggap ng death threat sa gitna ng investigasyon sa mga iligal na gawain sa mga Pogo Hub. Ilan sa mga Pilipinong tripulante ng inataking barko sa Red Sea nakauwi na sa bansa. At Amerika nag-deploy raw ng missile sa Pilipinas at Europa ayon kay Russian President Vladimir Putin. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Plano ng Russia na ituloy ang paggawa at pag-deploy ng sariling intermediate at short-range nuclear missiles para tapatan ang missile deployment ng Amerika. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, nangako na sila noon na ititigil ang produksyon ng naturang missiles. Pero kabaligtaran naman ang ginawa ng Amerika na nagpadala pa raw ng missile dito sa Pilipinas at sa Europa. Noong Mayo nang i-deploy ng US Army ang kanilang Typhoon mid-range missile system sa Pilipinas, kasabay ng idinaos na balikatan exercise
dito sa bansa. Pero giit ni Putin, hindi niya sigurado kung inalis na ito ng Amerika o hindi. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang Department of National Defense at AFP tungkol dito. Sa ibang balita, nagdaos ng concert ang Malacanang para bigyang pugay ang mga health worker dito sa bansa. Pero giit ng isang grupo, hindi concert ang kailangan ng kanilang hanay, kundi pangmatagalang solusyon sa mga problema sa sektor. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa performance ng kantang Heal the World, binigyang diin ng palasyo ang halaga ng healthcare workers sa lipunan. Isa lang ang performance na yan sa mga inihanda ng Malacanang sa concert nito para sa mga health worker. Isa sa mga highlight ng gabi, ang performance ni Concert King Martin Nievera. Si Pangulong Bongbong Marcos sumabak din sa kantahan ng tapatan ng mic at sabay nilang hinarana si First Lady Liza Araneta Marcos. Bahagi ito ng serye ng mga pa-concert ng palasyo para bigyang pugay ang iba't ibang mga sektor. 3 mobile primary care facilities na Sa makakarating sa nasabing lahat concert ng din probinsya inanunsyo para ng Malacanang mabigyan na ng may libreng serbisyo 83 mobile clinic na ide-deploy sa iba't ibang probinsya. Una nang ipinadala ang mga ito sa Central Luzon noong June 25. Pero para sa Alliance of Health Workers, Band-Aid solution lang ang mobile clinics sa kakulangan ng pasilidad sa mga ospital. Ang kailangan natin yung mga pasilidad, hospital na mga malalaki na siyang talagang makapagbigay ng makapag-sustain ng mga pangangailangan at paggamot ng mga kababayan nating nangangailangan. Dagdag pa ng grupo, hindi concert ang solusyon sa mga problemang hinaharap nila. Mas mahalagang taasan ang sahod nila at matugunan ang kakulangan ng empleyado sa mga ospital. Pagkatapos po ng isang oras na konsyerto, masaya ang buhay ng mga taong nakaluklok sa pwesto. Samantala kaming mga nagpapakahirap, mga manggagawang pangkalusugan, ay ito, sagad na sagad ang trabaho. Nitong June 18 lang, nagbukas ang Department of Health ng 2,800 na trabaho para sa healthcare workers. Madedestino ang mga matatanggap sa mga pampublikong ospital at public health facilities sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakakatanggap na raw ng death threats ang ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa gitna ng investigasyon nila sa mga illegal na aktibidad sa mga Pogo Hub. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Casio, mukhang pananakot lang naman ang naturang mga pagbabanta. Pero nagdodoble ingat na rin ang kanilang mga tauhan, lalo't civilian agency sila at hindi naman gumagamit ng mga baril. Samantala, hiniwak naman ni Senate President Chis Escudero ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pangalanan na ang sinasabi nitong dating miyembro ng gabinete na umasikaso raw para mabigyan ng lisensya ang mga pogo. Kasunod yan ang sinabi ng PAGCOR na dapat din daw imbestigahan ang mga dating opisyal na dawit sa mga iligal na pogo. Ayon kay Escudero, kung hindi ito papangalanan ng PAGCOR, sina Senator Risa Ontiveros at Win Gatchalian ang maghahalungkat nito. Ayon naman sa PAGCOR, papangalanan nila ang nasabing opisyal sa tamang forum. Pinaghahanap na ng mga pulis ang 6 na lalaking nanloob sa isang tindahan ng mga gadgets sa Lemery, Batangas. Aabot sa 1.2 million pesos na halaga ng mga laptop at cellphone ang tinangay ng mga sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Mag-aalas 4 ng madaling araw nung nakaraang Lunes, sa pool sa CCTV ang pagpasok ng 3 lalaki sa isang gadget store sa Lemery, Batangas. Tumalon papunta sa mesa ang isa sa kanila at agad hinalughog ang counter. Habang ang dalawa, binuksan ang estante kung saan nakalagay ang mga smartphone, laptop at iba pang gadget. Maya-maya, dumating ang isa pang lalaking may dalang sako at dito nila isinilid ang mga ninakaw na gadget. Isa pang lalaki ang pumasok na may dala ring lalagyan, habang nilimas naman ng isa pang lalaki ang ibang estante.
Ang pagnanakaw, inabot lang ng wala pang 5 minuto. Ayon sa Lemery Police, pasado alas 10 na ng umaga nang isumbong sa kanila ang pagnanakaw. Aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng mga natangay na gadget. Sa tulong ng CCTV, namukaan ng may-ari ng gadget store ang isa sa mga kawatan na dating nag-deliver sa kanya. Sometime in June 20, nag-deliver ng mga gadgets doon sa kanilang store. Ang suspicion niya is nung nag-deliver na po siya ng gamit, saka na po niya na inalam yung area. Batay sa investigasyon, gumamit ng bolt cutter ang mga kawatan para sirain ang padlock ng roll-up door. 2 tricycle naman ang nagsilbing getaway vehicle ng grupo. So, sigurado ako na hindi po sila taga dito sa area, sa Lemery. Backtracking mo tayo, follow po tayo tungkol dyan sa mga kasama niya. Guadalupe. Guadalupe po yung address ng identified na suspect. Tuloy ang pagtugis sa mga suspect na nahaharap sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Samantala, nakabalik na sa bansa ang 5 sa mga tripulanteng Pinoy na sakay ng inataking barko sa Red Sea. Ito ang unang batch sa 27 marinong nakatakdang pauwiin ng Department of Migrant Workers. Bukas inaasahan makakarating ang ikalawang batch ng mga Pilipino. Ayon sa DMW, nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga tripulante mula sa gobyerno. 1 linggo na mula nang mapaulat ang pag-atake ng rebeldeng grupong Houthi sa MV Transworld Navigator. Meron silang accommodation provided naman po ng kanilang mining agency at meron naman po tayo naka-standby po na social worker kung kailangan po ng debriefing. Meron din po ang DMW, meron din po ang OWA na aalalay po sa kanila. Susunod, Gilas Under-18 Girls Team inuwi ang kampyonato sa FIBA Women's Asia Cup Division B matapos talunin ang Lebanon. Dating NBA All-Star Joakim Noah pinangunahan ang Junior NBA Clinic sa Pinas. At viral ngayon, 2 student nurse na todo effort para protektahan ang puting uniform. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Mga kapatid, kampyon ang Gilas Under-18 Girls Team sa FIBA Women's Asia Cup Division B. Umarangkada sa second quarter ang Gilas Girls para makabuo ng higit 20 puntos na lamang kontra Lebanon. Hindi na nila binitawan ang bentahe pagpasok ng second half tungo sa panalo. Final score 95-64. Kasunod ng panalo na promote sa Division A ang Pilipinas. Ibig sabihin, mas malalakas na ang mga makakalaban nila pagdating ng 2026 edition ng torneo. Dominante ang naging kampanya ng bansa kung saan higit 50 puntos ang average na lamang nila sa kalaban. Pinangunahan ng dating NBA All-Star na si Joakim Noah ang Junior NBA Clinic na ginanap sa Mandaluyong. Nagbukas para sa mga batang edad 7 hanggang 12 ang camp. Tinuruan ng mga batang lalaki at babae ng basic skills sa basketball, gaya ng shooting, passing, ball handling at depensa. Layon ng Junior NBA Clinic na maglibot sa iba't ibang bansa para magbigay kaalaman sa mga batang basketball player. Payo naman ni Noah sa mga bata, maging mas masipag kung pangarap nila ang maging professional na atleta. Being a professional athlete is not just practicing a couple hours a day. It's what you eat for breakfast, it's going to bed early, it's taking away all the socializing and focusing on your dream. Ito pang Monday. Alam natin lahat ang struggle kapag papasok sa trabaho o school. Lalo na kapag bumabaha. Lalo na ngayon, tag-ulan. Sigurado makaka-relate kayo sa effort ng 2 student nurse para lang di maputikan. Tama, Jess, kasi para silang sumabak sa larong the floor is lava. Pero imbes na lava ay baha po ang iniiwasan nila.
Halos kala mo ay mag-parkour na itong mga student nurses na sina Nezrin at Chester pabalik ng ospital sa Malabon. Napilitan kasi silang sumampa sa mga plant box habang dala ang kanilang take-out na pagkain para lang di mabasa sa baha ang puti nilang uniform at sapatos. Kwento ni Nezrin, di pa naman daw umaabot sa bangketa yung baha nung umalis sila para bumili ng pagkain. Di rin daw nila in-expect na tataas ito dahil hindi naman daw masyadong maulan noong araw na yon. Yun nga lang, napasabak pa rin sila dahil sa umaapaw na ilog malapit sa ospital. Worth it naman daw ang effort nilang umiwas sa baha dahil marked safe sila sa Mancha pagbalik sa duty. Malinis na malinis pa din. Minsan mga mas mahirap pa yung labhan eh. Kaya naman nagagets mo rin naman yung effort. Kaya minsan kahit tayo yung white sneakers, di ba, pag lalabas ka, gabi lumabas ako sa ulan naka-white sneakers. Matik Parang linis agad. ingat na ingat ka eh, di ba? Dahan-dahan ka. Saan ba yung iiwas ka? Parang patintero lang eh. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.